Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Uy, bakit ka umiyak? Lord, hindi ko sinasadya. Bakit ano nangyari? Pagkatapos ng mahulog ni Don Pepe dito sa bangin, ay agad niyang tumawag itong si Zoe dito kay Don Carlos. At dito nga nagtaka itong si Carlos na kung bakit umiiyak itong si Zoe. At dito nga na sinabi ni Zoe na hindi daw niya sinadya na maitulak itong si Don Pepe sa bangin. At yun ang dahilan na kung bakit nasawi ito. At dito naman nag-alala ng husto itong si Carlos sa kanyang anak na si Zoe. At pinayuhan niya itong si Zoe sa dapat niyang gawin. Dapat palalabasin daw nila na si Moira ang gumawa nito nang sa ganon maabsuelto itong si Zoe at hindi makukulong dahil ang may kasalanan naman talaga ng nangyaring kidnapping ay walang iba kundi itong si Moira. Kaya sinabi ni Don Carlos dito sa kanyang anak na kinakailangan na gawin ni Zoe na ilaglag ang kanyang ina at sabihin na hindi siya ang gumawa nito at itong si Moira ang gumawa ng krimen. Samantala, todo iyak naman itong si Giselle nang makita ang tungkod ng ama na nakuha nga ng mga pulis dito sa pinagtaguan ni Balahadja kay Don Pepe. At sa kasamaang palad ay hindi nga nila naabutan itong si Moira at itong si Balahadja doon dahil dali-dali nga itong nakatakas nang makita ni Balahadja ang mga pulis na sumugod nga sa kanila. At dito nga nalaman ni Moira ang buong pangyayari na hinahabol pala ng mga pulis itong si Balahadja. Kaya natakot na rin itong si Moira at mapipilitan na rin na magtago ito. Lalo pat nalaman ni Moira dito kay Zoe na wala na nga itong si Don Pepe dahil naitulak nga ni Zoe dito sa may tulay kung saan nahuli niya ito na tinatawagan itong si RJ at itong si Giselle at sinasabi ni Don Pepe nang nagpakidnap sa kanya ay itong si Zoe at itong si Moira. At hindi nga masyadong narinig dito ni Giselle at RJ ang mga sinasabi dito ni Don Pepe dahil sa signal na paputol-putol nga ito at hindi nila maiintindihan ang mga sinasabi sa kabilang linya. Samantala, dahil sa nagpunta itong si Annalyn doon sa operation ng mga pulis ay sa dito pa lang sa dinadaanan ay manakita na silang mga tao roon na marami at dito na tinanong ni Annalyn kung ano daw ang nangyari at dito naman na sinabi ng matanda na may nakita nga daw na hulog sa tulay at ito na nga nilapitan ni Annalyn at laking gulat nito na si Don Pepe ang kanyang nakita ng kanyang lolo at dito naman na tinanong ni Annalyn kung buhay pa ito subalit ang sinabi ng lalaki na hindi daw siya sigurado kung buhay patay na ba daw ito dahil sa lalim ng pinaghulugan nito ay malabo na nga mabuhay ito. Kaya dito agad na tinawagan ni Annalyn itong si Giselle at RJ na natagpuan na nga niya itong si Don Pepe at kinakailangan nila agad madala sa Apex Hospital nang sa ganun ay magamot agad itong si Don Pepe. At dito na hindi napigilan ni Annalyn ang kanyang sarili na mapaiyak habang nakatitig dito kay Don Pepe na ganun nga ang nangyari na sitwasyon. At dito naman na nagtataka na rin itong si Annalyn sa mga ikinikilos dito ni Carlos lalo na nang tumawag itong si Zoe at tawagin ni Zoe na ama itong si Don Carlos at gulat na gulat naman itong si Chang Susan nang malaman niya mula dito kay Lynette na kung bakit tinatawag ni Zoe na ama itong si Carlos. Dapat mag-imbestiga itong si Lynette dahil sa pakiramdam nito na may tinatagong lihim itong si Carlos at hindi nagsasabi ng totoo sa kanya dahil kinukutuban na nga ngayon itong si Lynette na may tinatagong talagang sikreto itong si Carlos sa kanya. Kaya yan naman ang ating patuloy na pakaabangan mga puso kung ano magiging kahinatnan dito sa ginawa ni Zoe na malaking krimen sa lolo ni Annalyn. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood dito sa aking munting channel. Hanggang sa muli, bye-bye!